Every great teacher starts as a learner facing trials. Miss Rivera's journey to licensure wasn't easy at all. It was a test of resilience, where she balanced dreams with reality, embodying the code of ethics through perseverance. Her challenges forged her into a leader who inspires by example, reminding us that true education begins with self-growth. Miss Rivera's financial hurdles taught her that the value of sacrifice, fueling her commitment to equitable education for all students. Through mentorship and goal setting, Miss Rivera turned failure into fuel, embracing the digital and spiritual selves to stay connected and motivated. I think you're right, ma'am. Kasi I need to find or seek a help from the other people din naman po. So, I think I'll be setting on my goal na lang and stick to my plan. Thank you so much. Hindi ba si Junjun may asawa? Balak mo na naman pakasal. Yung anak ko, nagpaplano na humubalag sa amin. Gusto na kayo. Okay lang naman. Kung ikaw ang trabaho ni Junjun, gusto na si Junjun. Nasa ibang bansa na engineer na siya. Nakapagpatayo na kami ng bahay, then nakabili na rin siya ng sasakyan niya. Magalitaan ko, magpapakasal na sila. O baka next month, nagpaplano na kami. Nagkita na pala yung mga bata ko eh. Isa naman yung anak ko. Ay, yung anak kong babae, balak ng muniwalay kasi magpapakasal na rin sila. Oh, ilan taon na ba siya? 21 pa lang. Ay, napakaganda. Pero ayos lang naman dahil ang asawa ay mayaman. Mapera. Maganda yun kung kaya naman siyang buhayin. Uy, ikaw, Maria, kamusta ka na? Anong trabaho mo? Okay naman po kasi nagtuturo naman po ako dyan sa FPC. Nagtuturo ka? So, teacher ka? Ako. So, gusto mo ba talaga magturo? Oo naman, tita. Gusto ko magturo kasi yun yung passion ko talaga eh. Magturo sa mga estudyante. Kasi gusto kong ibahagi yung nalalaman ko sa kanila. Di ba ang baba ng sahod ng ng teacher? Oo. Hayaan niyo na. Malay niyo naman na yan ang passion niya talaga. Yan ang gustong gawin sa buhay. Pero pagod na sigurado ka pa rin? Oo naman. Kasi gusto ko talaga yung magturo eh. Talaga yung passion ko. Pero mababa pa din yung sahod. Yan mo na. Masarap naman yung spaghetti. Kumain na lang tayo. Ay, bahala kayo dyan. Hindi na, kumain na kayo. Pero alam niyo mga tita, dapat po hindi po kayo mga ganyan. Ba't hindi? Maganda pa rin kasi talagang malaki yung sinasahod eh. Totoo. Diba? Pero dito kasi, pagtuturo kasi yung gusto ko. Kaya dapat kayong dalawa mag-aral kayo ng mabuti ha. Mabuti tayo pa. Pag magjojowa agad ha. At magpapakasal. At pag mag-aanak ha. Miss Rivera found the spark of purpose, fueling her resolve to pursue licensure despite the hurdles ahead. Her spiritual self became her foundation, reminding her that true calling comes from within. Lalabas na ng lesson? Okay na. Basta kaya? Oh my God! Nakapasa na ako! Magiging teacher na ako!
usual, Miss Rivera. So, Yes. by the way, this is our lesson plan for this week. Isip ko naman. Pwede ba yung math? Thank you so much po. Pero, syempre, as a teacher, I will try my best. And our job demands energy and clarity. So, and I want to make sure na nagagawa ko rin yung morning walk routine ko. Pero, alam mo na, ma'am. Syempre, healthy teacher, healthy in classroom. Yes, ma'am. Thank you so much po para sa ano, ma'am, sa lesson plan mo na ito. Yeah, tapos lang, it's true lang. Kasi yung mga students natin nila lang nila yung mga ginagawa. So, ay, muna na ako kasi may klase na. Sige ma'am. Thank you so much po ulit. Good morning, class. Good morning, ma'am. Going on today, ma'am. No, they are. But okay. Let's remember, guys, commenting about the physical appearance should be respectful and be mindful with what we were saying to the other people. Okay? Let's just focus on learning. Is that alright? Okay. Let's move on. Hi class, please listen carefully, but then I will be discussing how really important to respect others people, okay? Now, we're going to discuss everyone, bakit kayo tumatawa? Anong nakakatawa, ha? Ma'am, si Kylie po kasi sinabi yung guard daw mukha pong Okay, listen everyone. Sa lahat ng mga sinasabi niyo sa ibang tao or kahit na sino pa man, kahit na comment or joke pa yan, kailangan maging mindful tayo sa mga actions or sa mga words na sinasabi natin sa ibang tao. Okay ba yon? Opo. Tensya naman po, ma'am. So, pinagtipan po namin yung guard. Kala ko po kasi nakakatuwa. Alam niyo, class, hindi namin dapat tinotolerate yung mga ganyang pag-uugali. Kaya nga dapat, ang eskwelahan ay para sa mga taong nangangailangan ng safe space. Kasi ang school na nga lang nagsisilbing ligtas na lugar para sa kanila. And kailangan natin maging mindful sa mga sinasabi natin, lalo na sa mga ibang tao. And imagine niyo kung kayo yung sinasabihan ng gano'n, anong mapifeel nyo, hindi ba? Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Ma'am, sorry rin po, tumawa ako. Hindi ko po alam na gano'n kaseryoso yun. Sorry po ulit. It's okay, Faith. Basta, lagi nyo lang tatandaan na be respectful and mindful for every actions you take, okay? And now, let's continue discussion na. Makinig na kayo lahat, okay? Hindi madali, pero kakayanin natin to. At least nakakatulong tayo sa mga students ko, okay? And for my students, ito yung mga para kay Anton, notebook. And kay Sophia naman is bag. And then the rest is ball pen. Ayan. Then yung natitira is for savings. Okay. Pasok po! So, yun na nga, ma'am. Nakasalubong ko si Kap kanina. Gusto niya i-endorse natin tong party list nila. Ma'am, mga estudyante po kasi tinuturuan natin and mabilis po sila ma-influensyahan and mabilis din sila mauto. Pero ma'am, gipit talaga tayo
di ba? Alam mo naman, kailangan natin ng pera. Ayaw mo ba talaga? Ma'am, tayo yung teacher, so dapat tayo yung ituturo sa kanila kung sino yung dapat nilang iboto, and dapat turuan din natin sila mag-background check sa mga candidates, kung ano ba yung mga nagawa nila maganda sa lipunan natin, and kung ano pa ba yung matutulong nila if ever man na sila yung maging candidates, di ba? Sa bagay, tama ka naman, ma'am. Kasi siyempre sila yung future generation natin. Dapat tinuturuan natin sila na bumoto ng tamang kandidato, di ba? Dapat alamin nila yung tamang plataforma na kailangan ng bansa natin. Kaya dapat tinuturuan natin sila ng tama, hindi tayo nagpapasilo sa pera. Yep, that's right, ma'am. So, dami ba naman ang nangyayari sa atin sa bansa natin, di ba? And especially, sabi nga din pala ni Dr. Jose Rizal na yung kabataan is yung pag-asa ng bayan. So, as nakakatanda and pangalawang magulang ng mga estudyante natin, kailangan talaga nating maging magandang halimbawa para sa kanila. And para magawa natin yun, kailangan natin sila turuan na, ayun nga, na kung paano sila bumoto, and sino yung bumoto nila, lalo na usapang politika to, di ba ma'am? Oo, tama. Ay ma'am, baka nakakalimutan mo na yung code of ethics natin. Ay wait, feel ko nandito yun ma'am eh. Ito. Sabi dito sa Article 2, Section 7, dapat hindi natin ginagamit ang posisyon natin para impluwensyahan ang ibang tao, lalo na sa mga politics. And dahil nga, bata yung mga tinuturuan natin, di ba ma'am? Pasensya ka na ma'am. Wala si Jack, kilala ko lang kasi talaga si Kapitan. At sorry din ko nagpasilaw ako sa pera kasi alam mo, gipit rin talaga tayo kaya ikaw yung tinanong ko. Kaya yun, salamat sa pangaral mo sa akin. Okay lang yun ma'am. At least minututunan ko, di ba? Ang political perspective kasi natin is dapat pang saan. So, yun na po. Check mo ang pinost mo sa messenger. Nakakamotivate yung mga pinipost mo no? Alam, hindi naman pwedeng mag-post naman ng personal life niya. Kailangan yung mga educational lang pinipost since professional siya. Kaya nga nakikita ko nga din sa iba, isa lang masyado yung mga pinapost nila. Grabe nga to sila ang professional yung mga pinapost. Yeah. So, ayan class, thank you for listening. I hope marami kayo natutunan for this lesson, and since malapit na rin ang bakasyon natin, I already posted the materials that you have to learn for the next topic. And kahit na bakasyon kayo is may matutunan pa rin kayo and mabasa nyo pa rin yung lesson na ibibigay ko. And para mas papadali sa inyo yung lesson natin for next week. And yun lang class, and enjoy your vacation. Thank you so much. Pwede na kayo mag-iip. Bye guys! Sige, ingat! Enjoy your vacation guys! Bye! Oh yes. Okay, class, that would be all. And then last dismiss, you may now go.
Mr. Vera spent years searching for her purpose. Some things didn't work out. Struggles, pain, and moments of breaking made her question herself. But those challenges only made her stronger. Each setback shaped her into someone braver and wiser. When she became a teacher, everything made sense. Her experiences taught her compassion, patience, and strength qualities she now shares with her students. Today, Mr. Vera stands proud in her calling, proving that struggles don't defeat us, they guide us to who we are meant to be. Engineer na. Akala ko ba one take lang? Ano lang? Hindi kasi nakikita ko pinitawa niya. Huwag ka kasi matawa. Natatawa ka. Sila na taga niyo. Dali na! Okay. Uy, play na nga eh. Naka-play na isa. Kaya nakukuha mo sa pera. Yan eh. Yan eh. Sasabihin nyo, hindi nakasya ko. Kailangan ko lang mag-sale sa bag. Parang Okay. Rolling. Pero plastic. Yaan mo na. Sa bagay yung sarap na yung spaghetti. Ate, higaan mo na. Gumanod ka muna. Yaan mo na yan. Huwag mo kasi magpadali pa sa Kaya nga, dapat Kain na kayo na kasi ng spaghetti. Ni Pero tita, alam mo po, extra sa, sauce. Sarap sa school po namin, meron po kami mga events po doon. Ano tayo, yan na lang sila. Tanong siya. Nagtanong siya.